Ano ang pwede kong gawin sa taong pino-post ang aking utang sa social media? Naku, pagka Oo, social lagi media din ang 'tong tanong. pag-uusapan oo. Oo, Pagka pinag-usapan ang social media, automatic babalik tayo sa ating elemento ng cybercrime, 'di ba? Do'n tayo sa ating mga hmm, cyber offenses. O puwede natin mm, muna, kung hindi muna tayo magfa-file ng kaso, kausapin muna natin yung tao, 'di ba, baka puwede naman siyang mag-public apology o bawiin naman niya yung mga sinabi niya sa iyo sa hmm, social media kasi, sabihin mo sa kanya yung kanyang magiging liability nun kung saka-sakaling, mag-seek ka ng legal recourse, kriminal yun, may kulong yun, 'di ba, attorney? May kulong ang mm, ating cyber offenses, oo. oo. Tsaka siguro Mm, yung dapat, maunawaan din ng ating mga kasambahay, iba kasi yung cause of action noong mm, ikaw ay inutangan at hindi ka binayaran at iba din ang magiging cause of action kung ang nangutang sa'yo ay, kumbaga ay halimbawa pinapahiya mo, 'di ba, or pinahiya ka, binagastos mo sa oo, social media. So oo, magkakaroon kayo ng magkaibang cause of action laban sa isa't isa. So yung mm. nangutang sa'yo na kahit hindi siya nagbayad, sa totoo lang po, hindi po tama na i-post na siya ay nangutang at hindi nagbayad kasi kayo naman po ang magkakaroon ng pananagutan sa kanya 'pag ginawa Oo, niyo 'yan. So, mainam po talaga na magpigil, 'di ba, practice correct. restraint at oo, kausapin siya ng maayos 'no at kung hindi, dun po kayo gumawa ng mga legal na aksyon at hindi po yung pagpo-post sa social media kasi 'pag nangyari yan talaga po maaari kayong makasuhan 'no, for Oo, cyber offenses. For example, cyber libel, hindi ba, Attorney Jay? So, oo. delikado din po yun para sa inyo. Kaya nga, kahit na sabihin nila Attorney M na ako naman yung agrabyado kasi ako yung inutangan. Mm, Just the same, yung recourse mo dapat doon, maaari kang pumunta ng barangay o kaya mag-file ka ng collection for sum of money pero hindi yung pagpo-post sa social media. Regarding sa ating mm, question sender, yun nga, kailangan mong, pwede ka mag-file ng criminal case for cyber offenses. Pero kukunin mo ang IP mm. address nung post na yon patungkol sa'yo at yun yung gagamitin sa investigasyon kung talagang magfa-file ka na ng cyber offense or Oo, cybercrime, tsaka ayan. Attorney Jay, siguro i-save na yung post 'no, i-screenshot 'di ba, Mm. para kasi baka i-delete tapos wala ka ng Wala ka ng patunay, ebidensya. kalapitan. Oo. Lagi So, kong sinasabi yan sa i-screenshot na mga lang ito. kliyente ko for cyber offenses, Attorney M. Lagi-lagi tayo dapat natin kunin yung IP address kasi hahanapin talaga yan sa investigasyon kasi yun yung, isa yan sa mga ebidensyang hahanapin ng prosecution, yung ating IP So, address. O yung Attorney nakalagay Jay, sa yung taas, IP yung address, HTTP, oo. yun. Oo. Yoon, So, yoon. puwede kasi yung i-copy 'di ba at i-save, hindi ba, Attorney Mm. Jay? I-screenshot So, niyo tapos i-copy oo. niyo yung link, oo, yun. Nowadays, Attorney Jay, talaga kailangan medyo techy na tayo 'no, kasi talagang Oo, yun na yung ano, yun na yung ating direction. So, dapat sabayan po, kailangan oo. talaga. Pagka nga naging congressman ka, Attorney M, gusto kong i-request sa'yo Hmm, na luwag-luwagan mo naman yung mga requirements sa cybercrime kasi napaka-stringent. Ang hirap, talaga ba, nahihirapan kami Attorney mga Jay? oo, oo. Kailangan talaga yung ating, yung NBI talagang ang kulit-kulit na naming mga abogado diyan pagdating sa cybercrime kasi nga yung mga requirements for cybercrime to prove kasi nga online siya, medyo stringent yung ating requirements. That's why, yun lagi kong pinapaalala, kunin natin yung IP address natin.